Kamusta? Ako nga pala si Miss Cassie and I am new in this YouTube world. In my channel, I will be talking about English and Filipino lessons, adulting, online jobs, ESL, and more. Welcome to my YouTube channel. Disclaimer. Lilinawin ko lang po na hindi po ako dalubhasa at eksperto sa asignatura at sa wikang Filipino. Ang aking pong tatalakayin ngayong araw ay nagmula lang din po sa aking pananaliksik sa internet. Ang video natin ngayon ay tungkol sa maikling nang at mahabang nang, pagkakaiba, paano at kailan ginagamit. Isa rin ba kayo sa mga maraming Pilipino na nalilito at nahihirapan sa paggamit ng maikling nang at mahabang nang? Maging ako rin ay nalilito rin minsan kung paano ba ito gamitin. Kaya, upang maliwanagan tayo, halina at samahan niyo ako sa videong to. Ang una nating tatalakayin ay ang mahabang nang or N-A-N-G. Ang mahabang nang ay may apat na wastong paggamit. Una, ang nang ay ginagamit sa mga pandiwang inuulit ng dalawahan. Ang pandiwa ay verb. Halimbawa, dasal ng dasal, kumanta ng kumanta. Napakasimple lang, di ba? Kaya, punta naman tayo sa ikalawa. Ang mahabang nang ay sumusunod din sa mga pandiwa or verb o mga pang-abay, adverb sa English. Sumasagot rin ito sa mga tanong na paano, kailan, at bakit. Halimbawa, nagbabasa ng tahimik ang mga bata. Ang pangungusap na ito ay sumasagot sa tanong na paano? Paano nagbasa ang mga bata? Nagbabasa ng tahimik ang mga bata. Umuwi si Ronald nang biglang umulan. Ang pangungusap ay sumasagot sa tanong na kailan? Kailan umuwi si Ronald? Umuwi si Ronald nang biglang umulan. Sa ikatlong halimbawa naman, mag-aral ka na nang makapasa ka sa pasulit bukas. Ang pangungusap ay sumasagot sa tanong na bakit? Oh, kaya pa ba? Kaya! Kayo pa. Pumunta naman tayo sa ikatlong gamit ng mahabang nang. Kinagamit bilang kapalit ng pinagsamang na at ang, na at nang, o na at na. Mga halimbawa, sukdulan ang kahirapan nito. Sa pangungusap na ito, ginamit itong pamalit sa na at ang. Sukdulan na ang kahirapang ito. Gayon din ang mga halimbawang nasa ibaba. Isinarado ng may-ari ang kanyang tindahan. Isinarado na ng may-ari ang kanyang tindahan. Aralin mo na hindi nagrereklamo. Aralin mo na hindi nagrereklamo. Naiintindihan niyo ba? Kung ganon, puntahan na natin ang ikaapat na gamit ng mahabang nang. Ginagamit ang nang bilang kasing kahulugan ng mga salitang noong at upang o para. Halimbawa, nakatulog ako nang siya ay dumating. Sa pangungusap na ito, ang mahabang nang ay kasing kahulugan ng salitang noong. Pwede rin nating sabihin, natutulog ako noong siya ay dumating. Pangalawang halimbawa, mag-aral ka mabuti nang makamit mo ang tagumpay. Kasing kahulugan ito ng upang. Sa wakas, natapos na din tayo sa mahabang nang. Pupunta naman tayo sa maikling nang or NG. Ang maikling nang ay ginagamit din sa apat na paraan. At ang una, ginagamit ang nang kapag sinusundan ito ng isang pangalan or noun. Pangalip, pronoun. Mga halimbawa, nagsuot ng sapatos si Abby. Sa pangungusap na ito, ang maikling nang ay sinusundan ng pangalan or noun na sapatos. Gayon din ang isa pang halimbawa. Dahil dito, ginamit natin ang maikling nang. Sa ikalawang gamit naman tayo. Kinagamit din ang maikling nang kapag ang sumusunod na salita ay isang pang-uri or adjective sa English. Halimbawa, kumakain ng malaking bayabas si Max. Kung inyong mapapansin, ang maikling nang ay sinusundan ng adjective or pang-uri na malaking. Ganun din ang isa pang halimbawa. Naiintindihan ba? Magaling!
Ngayon, puntahan naman natin ang ikatlong gamit ng maikling nang. Ginagamit din ito kapag ang sumusunod na salita ay pang-uring pamilang or adjective na nagsasaad ng numbers. Halimbawa, ang lola ay bumili ng 5 pandesal. Ilang pandesal ang binili ni lola? 5. Dahil dito, sinusundan ng maikling nang. Sa wakas, nasa panghuling gamit na tayo ng maikling nang. Ginagamit ang maikling nang upang magsaad ng pagmamay-ari ng isang bagay o katangian. Halimbawa, iniingatan ni Marge ang suot niyang sapatos dahil sapatos ito ng kanyang ina. Sa pangungusap na ito, nagsasaid ito ng pagmamay-ari ng isang bagay, which is ang sapatos na pagmamay-ari ng kanyang nanay. Kaya maikling nang ang ating ginagamit. Yehey! Natapos na nating talakayin ang maikling nang at mahabang nang. At dahil marunong na kayo, may inihanda akong maikling pagsusulit. Gagawa po ako ng video next week para sa ating pagsusulit. At dyan na po nagtatapos ang ating video. Sana ay may natutunan po kayo.